mga naidudulot nito na benefits. So, maganda po ito pang-regulate ng blood sugar. And maganda rin po ito sa ating digestive system. So, meron lang po tayong cup, no? Hinugasan ko lang yung ating pinitas. Tikman po natin tong red. Maasim pa po siya. Kasi po hilaw pa. May buto po siya sa gitna. Yan. Huwag niyo pong kakainin yung buto. So, ang maganda po dito sa mulberry kapag po camera, hindi pa hinog yung bunga, pwede nyo rin pong itsaa yung dahon. So, ito po yung mga dahon niya. Gugupitin nyo lang po yan. Yan. So, sa mga bagong join po, ito po yung dahon ng mulberry or tawagin ay mores or amores o bignay. Ayan po. So, ang gagawin po natin dito sa dahon na to ay itsatsaan natin. Paano po ito chinatsaa? So, magpapakulo lang po kayo ng tubig. At pag kumukulo na po ito ay isalin nyo po ang tubig sa mga hinugasang bignay leaves or mulberry leaves. And then, steep nyo lang po ng 10 to 20 minutes and then, pwede nyo na pong inumin. Maganda po itong pang-regulate ng blood sugar. At may mga taglay din po na vitamina na nakakapagpalakas po sa atin at nakakapagdinaw po ng ating isip. Ayan. So, ito po yung sample ng kanyang hilaw na prutas at pag kinain mo to maasim kasi hilaw pa siya. Ito po pahinog na yung parang magiging itim na po ang kulay niya. Ayan. Tingnan natin kung matamis na to o konti. Patungo na po siya sa pagtamis. So, kung magtatanim po kayo ng mulberry sa inyong bakuran, hindi po kayo kailangang masyadong mag-alala sa oras na igugugol nyo rito kasi po very low maintenance po ang mulberry. At sa katunayan po, isa po siya sa mga ever-bearing plants. Ever-bearing meaning bibigyan kanya ng prutas all year round.